Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy na pinagsisikapan ngayon ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ng maisakatuparan ang pagtatag ng OVP Museum at permanenteng opisina nito. Nang sa gayon ay mapreserba at mapanatiling buhay ang mahalagang kontribusyon ng mga nagdaang pangalawang Pangulo. Ang detalye, alamin natin sa year-end report ni Jera Gomez. Simula noong 1935, naging pangunahing misyon ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang pagbibigay serbisyo at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. At upang mapanatiling buhay ang legasiya at mga programang itinaguyod ng mga nagdaang pangalawang Pangulo sa bansa, inilatag ni Vice President Inday Sara Duterte ang planong pagtatag ng OVP Museum. Saad ni VP Sara, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan ngayon sa iba't ibang ahensya tulad ng National Museum of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, at National Historical Commission of the Philippines. We are actively working toward realizing three critical goals. First, the OVP Museum, a dedicated space to permanently preserve and showcase the history, artifacts, and enduring legacy of the Vice Presidency for future generations of Filipinos. Sa pamamagitan ng special order, isang technical working group din ang binuo upang tutukan ang proyektong pagtatayo ng permanenteng opisina ng OVP. Katuwang ng tanggapan dito ang Department of Public Works and Highways, Bases Conversion and Development Authority, at New Senate Building Technical Team. Second, a permanent OVP office, a stable, dedicated headquarters to enhance efficiency, reduce costs, and ensure uninterrupted, accessible service delivery regardless of administration. Nagpaabot din ng suporta si VP Sara sa House Bill No. 4215, isang panukalang batas na nagbibigay ng konkretong depinasyon sa mandato ng OVP at pagsigurong maipagpapatuloy ang mga sinimulang programa ng tanggapan. Ang panukalang batas ay inihain ni former President at ngayoy kinatawan ng pangalawang distrito ng Pampanga, Gloria Macapagal Arroyo. Lastly, the OVP Charter, a legislative initiative to formally define the mandate, functions, and capacity of the Office of the Vice President, ensuring that the authority earned through 90 years of service is constitutionally recognized and supported. Ako po si Jera Gomez at ito ang Valiente News Year-End Report. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.